Narito na po ang Mare ng Bayan, Mariao. Good morning, Mare. Hello everyone! And as promised, kasama po natin ang immediate past president ng Philippine Institute of Civil Engineers. Walang iba kundi si Engineer Ador Canlas. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw sa iyo, Mare, at sa yung mga taga-subaybay. Ayan, kung hindi nyo na itatanong, si immediate past President Ador Canlas ay Assistant Secretary rin ng Department of Public Works and Highways. Ayan, at syempre ngayong araw na ito ay marami siyang i-share sa atin. Actually, immediate past President Ador Canlas, matanong lang kita, ilan na po ba ang miyembro talaga ng PICE? Well, ang mga ating mga registered civil engineers ay mga 185,000 na, no? Pero mga active members ng PIC around 100,000. 100,000 hindi konti, ha? Marami yan, nationwide. At alam nyo, magaling na magaling ang ating mga inyehero sa buong mundo, ha? Lagi tayong pinagmamalaki niyan. Pero matanong ko lang, dahil kayo po ang immediate past president, no? And I've featured you actually personally, and also yung organization nila sa lahat ng mga naging sakuna dito sa ating bansa. Lagi natin tinatawagan ng PICE. Kaya naman ito'y kaparte na ng ating programa, no? So, Engineer Ador, matanong lang kita, dahil for the past few months na kayo ay naging presidente, ano-ano ko yung pwede nating sabihin na naging banner projects ng kayo ay umupo bilang presidente? Yeah, marami tayong naging projects, pero isa sa ating pwede ipagmalaki, sa bawat kalamidad, tayo po ay isa sa mga first responders, no? Meron po tayong tinatawag na disaster risk management teams, na kung saan after a disaster nag-rapid assessment sila sa mga structures na tinamaan, for example ng typhoon or ng earthquake. Katulad po Typhoon Odette, yung earthquake po sa north, at yung pong recent typhoon din sa north, no? Yung ating pong 106 local chapters nationwide, lahat ho yan meron silang mga accredited rapid assessment teams na kung saan titingnan ho nila kung yung mga structures na tinamaan ng kalamidad ay fit pa for occupancy, no? Para naman ho sa ating mga mamamayan na magkaroon ng kampante na pwede pa silang tumira sa kanilang mga bahay, no? Kung sakali naman at hindi na pwedeng tirhan yan, binibigyan namin sila ng mga kailangan gawin. So ito po, isa yon. And of course, tayo po ay may ginagawang resilient sa kalamidad at green building. Ito po, ginagawa ho natin, ongoing ito, 50% na, at ginawa natin ito sa Virac, Catanduanes. Bakit sa Virac, Catanduanes? Ito po kasing Virac, Catanduanes prone sa kalamidad, sa mga typhoons and other calamities. So, nag-design ho tayo, nagpa-competition ho tayo ng design, at yung nanalong designer ho, kino-construct natin ngayon isang multipurpose building sa isang school compound sa Virac, Catanduanes. Wow! So talagang medyo related pa rin sa pagka-DPWH ni immediate past President Ador ang kanyang naging legasiya dito sa PICE. Of course, naintindihan natin na maganda ang naging resulta ng mga yon, dahil nga totoo kayo, no, mahirap tumira sa isang lugar or mahirap pumasok sa isang estruktura na hindi kakampante. Very, very important yan sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong araw na ito. Anyway, siguro marahil maraming nagtatanong, no, moving forward, alam kong kulang ang isang taon para matapos ninyo ang gusto nyong mangyari sa isang termino, di ba? Napakaliit ng termino. Ano ho ba yung mga, of course, yung sinabi nyo ngayon, continuing yan, yung green, no, na sinasabi nyo, na sana nga we could have more of those kinds of buildings here in the Philippines, no? But what else, ano pa ho ang nakikita ninyo na pwedeng ipasa pa at pwedeng ipagpatuloy ng inyong mga successors po? Opo, tama po yun, no? Yung pong sinasabi nating green and resilient building, isa lang pong modelo ang ginawa natin sa Virac, Catanduanes, pero ang balak ho natin, gagawa tayo ng mga multipurpose or even school buildings dun sa mga typhoon prone. Ito po, gagawin nating modelo to, at ito po i-duplicate natin doon sa iba-ibang regions or iba't ibang probinsya, no? Ang isa pa pong magandang programa ho natin
dahil ho yung ating PICE for the past yung 2 years nagkaroon ho tayo ng pandemya. At marami ho sa ating mga members, particularly ho yung nasa abroad, nawalan ng trabaho, so naging inactive po sa organization. Ang PICE ho, ito lang po kasi ang accredited professional organization of civil engineers dito sa Pilipinas. So nagbigay po tayo ng amnestia sa mga members. Kaya nakapag-reactivate po tayo ng chapters at mga members themselves na muli pong sumali sa atin. In fact ho, nagkaroon ho tayo ng programa na binigyan ho natin sila ng subsidy para ho yung mga chapter offices nila ay muli pong mapaganda at maging fit for occupancy dahil marami rin ho naman kasing hindi na nila kayang i-maintain. So continuing ho yun kasi po ang unang tinakel ho natin yung welfare po ng ating mga members na alam nyo naman sa kalamidad hindi na naging priority yung pagiging active sa isang organization tulad ng PIC during those 2 years ng pandemic po. Alam nyo, sa totoo lang, mahirap mag-maintain ng isang malaking organisasyon, katulad ng PICE, At syempre, sabi nyo nga, maraming mga inhenyero or engineers na nasa ibang bansa, na talagang medyo nawalan ng trabaho at nag-assist ang PICE. That's why it's also very important sa lahat ng mga engineers natin all over the world and all over the Philippines na magpamiyembro sa PICE para at least maproteksyonan din kayo ng organisasyon, hindi ba? That's very, very true. At mga ganitong klaseng organisasyon, sa totoo lang, lahat tayo, one way or the other in our family, baka kamag-anak nyo, malayong kamag-anak, tatay, nanay nyo, mga engineers din. Anyway, of course, congratulations sa job well done sa inyong panahon na pagiging presidente po ng PICE. At I'm sure marami kayong mayaambag as the immediate past president of the organization. Ano hong mensahe nyo para sa mga engineers out there? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa aking Maring Yao. Ang galing po ng suporta niya. Siya po ang ating kantabay sa pagbibigay po informasyon sa ating mga miyembro. So maraming salamat, Maring Yao. We are inviting mga civil engineers nyo. Just recently po, mayroon tayong mga more than 4,000 civil engineers na pumasa sa board. And we inducted them already last year, November. So we're inviting them to join the respective PIC chapters within their province or within their region. Imagine meron ho tayong 106 local chapters and 13 international chapters. So yung linkage ho natin, yung network ho natin, hindi lang po sa Pilipinas, kundi ho internationally. Tayo po ang magiging gateway for job opportunities and for other opportunities po para ho maproteksyonan ho natin ang ating civil engineering profession. At saka ito lang maipagmamalaki ko lang ang ating mga kaibigan dito, lalong-lalo na aking kaibigan na si Ador Canlas. Alam nyo po, yung mga engineers, unang-unang nabigyan ng maraming trabaho dito sa DPWH Dahil kailangan talaga natin ng magagaling na engineers sa DPWH, hindi ho ba? Tama po yun. Alam nyo po, nung pong pandemya, ang pinakauna pong industry na nung nag-call sila to revive the economy, ang construction industry po. After just a few months of hiatus po, we already started the implementation of projects na nahinto. At ang mga, siyempre, major players po doon, mga civil engineers. Ang construction industry po, malaki ang contribution sa ating economic growth. In fact, for the third quarter last year, we contributed around 12.2% of the GDP po. And of course, the construction industry contributes like 9.6% of employment. Doon po sa 45 million employment average natin, we contribute around 4.4 million sa construction industry po. Ayan. So yung mga nagbabalak, yung mga kakatapos lang ng high school, pwede kayong maging civil engineers. At welcome po lahat ng civil engineers sa PICE. Anyway, job well done, sir. And I'm sure marami pa po kayong mga gagawin sa DPWH as the Assistant Secretary and our ASEC, di ba, ng ating DPWH. At syempre, sa inyo out there, dyan lamang po kayo dahil magbabalik tayo, makakasama naman natin ang now President nila na si Engineer April Flores. Sa pagbabalik po yan ng ating programa.